Marami ang tinatawag. Mapayapang araw ng Huwebes Kapanalig, kapistahan ngayon ni San Bernardo, abad at pantas ng simbahan. Foundation din po ng Pauline family, kaya happy feast day mga kapatid kay Blessed Alberione. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Muling nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng mga talinhaga. Tungkol sa nangyayari sa kaharian ng langit ang kwentong ito. May isang haring naghanda sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ipinatawag niya sa mga katulong ang mga imbitado sa kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli niyang pinapunta ang iba pang mga katulong upang sabihin sa mga inanyayahan sa kasalan. Naghanda ako ng pagkain. Nagpatay ng mga toro at mga pinatabang hayop. Handa na ang lahat, kaya pumarito na kayo sa kasalan. Ngunit hindi nila pinansin ang paanyaya. Sa halip ay may pumunta sa kanyang taniman at sa kanyang negosyo naman ang isa pa. Sinunggaban naman ng iba pa ang mga katulong ng hari, nilibak at pinatay. Lubhang nagalit ang hari, kaya't ipinadala niya ang kanyang hukbo upang puksain ang mga mamamatay tao at sunugin ang lungsod. At sinabi niya sa kanyang mga katulong, Handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo ngayon sa dulo ng lungsod at anyayahan sa kasalan ang bawat makita ninyo. Kaya agad na lumabas sa mga daan ang mga katulong at tinipon ang lahat ng makita, masama at mabuti, at napuno ang kasalan ng mga nasa hapag. Pagkatapos ay dumating ang hari upang tignan kung sino ang mga nasa hapag at napansin niya ang isang lalaking hindi nakadamit pang piyesta. Kaya't sinabi niya sa kanya, Kaibigan, papaano ka nakapasok nang walang damit pang kasal? Ngunit hindi umimik ang tao. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga katulong, Igapos ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa dilim kung saan may iyakan at pagngangalit na mga ngipin. Marami ngang talaga ang tinawag, ngunit kokonti ang pinili. Sa talinhaga sa ating ebanghelyo ngayon, may inihandang piging ang isang hari at inutusan niya ang kanya mga alipin upang magtawag ng mga dadalo dito. Ngunit hindi lahat ay tumugon sa imbitasyong ito. May isa namang tumugon, ngunit hindi ito nakapambihis ng ayon sa okasyon. Ang handaan ay sumisimbolo sa kaharian ng Diyos. Ang hari na naghanda ay ang Diyos Ama. At ang inutusan niyang magtawag sa mga imbitado ay ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. At tayo ang mga imbitadong yaon. At dahil ito ay isang imbitasyon, maaari itong tanggapin o tanggihan. Kung tatanggapin natin ang imbitasyon, kailangan natin ng paghahanda. Tulad ng sinabi sa talinhaga, kinakailangan tayo'y nakapambihis ng ayon sa okasyon, ng ayon sa kaharian ng Diyos. Iniimbitahan tayo ni Jesus na tumugon sa imbitasyon ng Diyos Ama na mapabilang sa kanyang kaharian. At bilang paghahanda, tayo ay dapat na namumuhay nang naaayon sa turo ni Jesus. Nagmamahalan, nagpapatawaran, nagsusulong ng katarungan at kapayapaan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Mari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo,
nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal. Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.